Ano ang systematic theology? Ang simpleng kahulugan. Ang systematic theology ay ang maayos, organisado, at buong pag-aaral ng mga turo ng Diyos mula sa Biblia. Ito ay tinatawag na sistematiko dahil hindi ito pinag-aaralan ng pira-piraso o magulo. Sa halip, pinag-uugnay at pinagbubuklod ang lahat ng katotohanan ng Biblia upang makabuo ng isang buo, malinaw at hindi nagkakasalungat na pagkaunawa tungkol sa Diyos, sa tao, sa kaligtasan, at sa iba pang mahahalagang bagay. Ang malalim na kahulugan. Sa mas malalim na pananaw, ito ay ang pagsusuri, pag-uuri, at pagbubuo ng lahat ng katotohanang inihayag ng Diyos sa paraang sumasagot sa mga tanong na ano ang itinuturo ng Biblia bilang kabuuan tungkol sa bagay na ito. Hindi lang ito basta pagbabasa ng talata, kinokolekta nito ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa isang paksa, inihahambing ang mga ito, inaayos ng lohikal, at ipinapaliwanag ng maayos upang makita natin ang buong kaisipan ng Diyos, hindi lang bahagi nito. Ito ay nakabase palagi sa banal na kasulatan bilang pangunahing batayan at pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Ang pangunahing mga paksa ng systematic theology. Karaniwang nahahati ito sa 10 pangunahing bahagi o paksa. Ituturo ko ang bawat isa ng malinaw, detalyado, at madaling maintindihan. Una, Bibliolohiya, ang pag-aaral tungkol sa Biblia. Ito ang pundasyon ng lahat ng pag-aaral ng teolohiya. Dito pinag-aaralan, ano ang Biblia? Kinasihan ng Diyos. Ang Diyos ang nagpakilos sa mga manunulat, kaya ang nilalaman nito ay salita ng Diyos. Kawastuhan, walang mali o pagkakamali sa orihinal na kasulatan. Autoridad, ang Biblia ang pinakamataas na pamantayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Mas mataas kaysa sa opinyon ng tao, tradisyon, o damdamin. Kalinawan, ang mga pangunahing turo nito ay madaling maintindihan ng nagnanais umunawa. Kabuuan, ito ay kumpleto at sapat upang ituro sa atin ang kailangan para malaman ang Diyos at mamuhay ng tama. Pangalawa, teolohiyang tama. Teolohiya ng Diyos. Ang pag-aaral tungkol sa Diyos mismo. Ito ang pinakamahalagang paksa dahil ang layunin natin ay kilalanin ang Diyos. Dito tinatalakay ang kalikasan at katangian ng Diyos. Siya ay walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, alam ang lahat, laging naririyan, banal, makatarungan, mapagmahal, tapat, at hindi nagbabago. Ang banal na Trinidad, iisang Diyos, ngunit mayroong 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Sila ay iisang kalikasan, pantay-pantay, at nagtutulungan sa gawain ng kaligtasan at pagpapatakbo ng sanlibutan. Ang mga gawain ng Diyos, ang paglikha, ang pagpapanatili ng lahat ng bagay, at ang kanyang layunin sa lahat ng bagay. Pangatlo, kosmolohiya, ang pag-aaral tungkol sa sanlibutan at mga nilalang. Dito pinag-aaralan ang pinagmulan, kalikasan, at layunin ng sanlibutan at ng mga nilalang. Ang paglikha. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng mayroon. Hindi ito nagmula sa wala o sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang mga anghel, mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos, may mga tapat na naglilingkod sa Kanya at may mga naghimagsik. Ang katayuan ng sanlibutan ngayon. Ang pagpasok ng kasalanan ay nagdulot ng pagkasira sa paglikha ng Diyos. Ngunit may darating na panahon ng pagbabago at pagpapanumbalik sa kabuuan nito. Pang-apat, antropolohiya, ang pag-aaral tungkol sa tao. Pinag-aaralan dito kung sino ang tao ayon sa pananaw ng Diyos. Pinagmulan ng tao. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Hindi tayo simpleng hayop lamang. Meron tayong halaga, kalayaan, at kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos. Ang kalikasan ng tao. Binubuo tayo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang kasalanan. Ang orihinal na kalagayan ng tao ay mabuti, ngunit naghimagsik si Adan. Kaya ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Lahat tayo ay nagmana ng likas na pagkahilig sa masama at nakagawa ng sariling mga kasalanan. Ang epekto ng kasalanan, ito ay sumira sa ating ugnayan sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, at sa buong nilikha. Kaya tayo ay nawawala at nangangailangan ng kaligtasan. 5. Soteriolohiya, ang pag-aaral tungkol sa kaligtasan. Ito ang pinakaginagamit na bahagi ng teolohiya, kung paano maililigtas ang tao mula sa kaparusahan ng kasalanan. Kahulugan ng kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa puot at hatol ng Diyos at pagbabalik sa Kanya ng mabuting ugnayan sa Diyos. Ang kailangan ng kaligtasan. Dahil tayo ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang paraan ng kaligtasan. Ito ay biyaya ng Diyos,
tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, batay sa kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Ang mga bahagi ng kaligtasan. Pagbibigay katwiran. Itinuturing tayong matuwid ng Diyos sa harap niya. Pagbabago ng isip at puso. Ang pagbabago ng ating kalikasan upang ayaw na tayong magkasala. Pagpapabanal. Ang patuloy na paglago at pagiging katulad ni Kristo sa buhay ng mananampalataya. Pagluwalhati. Ang huling bahagi kung saan tayo ay maliligtas ng lubusan mula sa presensya ng kasalanan. 6. Kristolohiya. Ang pag-aaral tungkol kay Hesukristo. Dito nakatuon ang buong Biblia at ang buong teolohiya. Ang pagkakakilanlan niya. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dalawang ganap na kalikasan sa iisang persona. Ang kanyang pagpapakatao. Siya ay ipinanganak ng Birheng si Maria upang maisakatuparan ang plano ng Diyos. Ang kanyang gawain, ang kanyang buhay na walang kasalanan, ang kanyang kamatayan sa krus bilang kapalit ng ating mga kasalanan, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang pag-aakyat sa langit kung saan siya ay namamagitan para sa atin ngayon. Siya ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Walang ibang paraan upang makilala ang Diyos at maligtas. 7. Pneumatolohiya. Ang pag-aaral tungkol sa banal na espiritu. Ang madalas na hindi gaanong nauunawa ang persona ng Trinidad. Ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay ganap na Diyos, ang ikatlong persona ng Trinidad, hindi lamang puwersa o kapangyarihan. Ang kanyang gawain sa sanlibutan. Pinapaniwala niya ang mga tao tungkol sa kasalanan, katwiran, at paghuhukom. Ang kanyang gawain sa sanlibutan. Pinapaniwala niya ang mga tao tungkol sa kasalanan, katwiran, at paghuhukom. Ang kanyang layunin ay palaging ituro at iangat si Hesukristo, hindi ang kanyang sarili. 8. Eklesiolohiya. Ang pag-aaral tungkol sa simbahan. Dito pinag-aaralan ng komunidad ng mga niligtas ng Diyos. Kahulugan ng simbahan. Ito ay hindi gusali. Ito ay ang lahat ng mga tunay na mananampalataya kay Hesukristo, saan man sila naroroon. Ang kalikasan ng simbahan. Si Kristo ang kanyang ulo, at tayo ang mga bahagi ng kanyang katawan. Ang layunin ng simbahan, magpuri sa Diyos, turuan ang mga mananampalataya, magmahalan, at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang mga sakramento, utos, ang binyag at ang hapunan ng Panginoon. 9. Eskatolohiya, ang pag-aaral tungkol sa mga huling bagay. Pinag-aaralan dito ang katapusan ng panahon at kung ano ang darating pa. Ang pagbabalik muli ni Pangulong Hesukristo. Darating siya nang makikita ng lahat. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang mga lumubog sa kasalanan ay muling mabubuhay para sa paghuhukom. At ang mga matuwid ay muling mabubuhay para sa buhay na walang hanggan. Ang huling paghuhukom. Kapag ang Diyos ay maglalabas ng hatol sa lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa at kung kanino sila nagtiwala. Ang walang hanggang kapalaran. Ang langit, pamamahay kasama ang Diyos. At ang impyerno, paghihiwalay sa Diyos at pagtitiis ng kaparusahan para sa mga tumanggi sa Kanya. Ang bagong langit at bagong lupa, kung saan ang Diyos ay maninirahan kasama ang Kanyang mga tao magpakailanman. 10. Teolohiyang praktikal. Ang paglalapat ng teolohiya sa buhay. Ang tunay na teolohiya ay hindi lamang kaalaman sa isip. Dapat itong makita sa gawa. Paano binabago ng katotohanan ng Diyos ang ating pamumuhay? Ugnayan sa pamilya, trabaho, at pakikitungo sa kapwa. Ang pagsamba, panalangin, paglilingkod, at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Lahat ito ay nagmumula sa tamang pagkaunawa sa kung sino ang Diyos. Paano ito magkakaugnay? Mapapansin mo na lahat ng paksa ay magkakaugnay. Kung mali ang iyong bibliyolohiya, magiging mali ang lahat ng iyong pag-aaral. Kung mali ang iyong antropolohiya, hindi mo makikita kung gaano kailangan ng tao ang kaligtasan. Kung mali ang iyong soteriolohiya, magkakaroon ka ng maling paraan upang lumapit sa Diyos. Kaya mahalaga ang systematic theology upang maitama ang ating pag-iisip tungkol sa Diyos. Dahil ang ating pag-iisip tungkol sa Kanya ang siyang humuhubog sa ating buong buhay. Gusto mo bang pag-usapan natin ng mas malalim ang isa sa mga paksang ito? Sabihin mo lang kung alin ang nais mong simulan natin ng mas detalyado.